That was one of my dreams actually. Nung tinanong ako ng tita ko, ako anong gusto kong maging o kukunin, mag-graduate na ako ng high school. Sabi ko, tatlo. Either gusto kong maging teacher, gusto kong maging artist, kukuha ako ng fine arts. I used to draw. And gusto kong magpare. And then my tita told me na, oh, your tito who's a Jesuit, he decided to become a priest when he's 32. Wala. Walang hagiography. Actually, walang hagiography sa masters ko na kinuha. Kahit sa curriculum ng mga seminarians, walang hagiography. It could be two things. Number one, yung isa, masyado mong idol yung santo na nafo-frustrate ka sa sarili mo pag hindi ka parehong-pareho ng santo na yon. Ang sabi ni Pope Francis, in the end, God will not ask you, why are you not St. Ignatius of Loyola? Why are you not St. Francis of Assisi? Why are you not the Blessed Virgin Mary? God will ask us, why are you not you? Why did you not perfect yourself? To explore, learn, and improve. Did you know that even if we are sinners, we can also be holy and still have the chance to be a saint? In today's episode, join us as we discover some of the things that we can do to be interested in learning about the life of our saints and how they become one of the people we are looking up to with their deep devotion in faith to our Lord and to the Catholic Church. Hop in with us to discover the life of a hagiographer who studies the life of a saint and some religious teachings in our church. So let's get to know a coordinator from the Shrine of St. Andrew Kim. He is also a CLE teacher in one of the most well-known schools in the country. That's only in Sensei, their skills and talents. Hi, ako si Vince. I'm a full-time CLE faculty sa Ateneo de Manila Senior High School. And I'm a professor of Christian Morality and Ethics sa Diocesan Lay Institute of Catechetics of Malolos. Also a professor of Universal Church History sa Immaculate Conception Major Seminary. Sa parish ko naman of Nuestro Señor Jesucristo and Diocesan Shrine of St. Andrew Kim Dagon, ako ang chairman ng Commission on Liturgy at saka coordinator ng Diocesan Shrine Ministry. And all around katulong sa parokya. CLE is Christian Life Education. It's a subject that is particular sa mga Catholic schools. Sa ibang schools, ang tawag sa kanya religion. Yung iba ay Christian living. Sa amin, CLE, Christian Life Education. Ano po ba yung journey sa ginagawa niyo? Well, siguro dahil sa pamilya, my family sa mother side ay very active sa parokya. Considering na yung unang simbahan kasi namin, yung lumang simbahan sa amin sa Bulacan ay 5 houses away from my house. Namulat ako na parang laging nandun yung mga lolo't lola ko, ang mami ko. Doon ako nagsimula. When I was in high school, I became a legionary and unti-unti na mas dumami ang responsibilidad, mas dumami ang ginagawang ministry sa parokya. Not only sa liturgy, naging SOCOM, sinaunang SOCOM noong panahon ko. Hanggang ngayon sa pagiging taga-welcome sa mga pilgrims sa aming parish. And then doon din nag-umpisa yung aking liking sa religious studies. Kaya siguro pinursu ko na maging isang CLE teacher. Hindi po ba naisip na magpare na lang? Magpare. Well, that was one of my dreams actually. Nung tinanong ako ng tita ko, ako anong gusto kong maging o kukunin, mag-graduate na ako ng high school. Sabi ko, tatlo. Either gusto kong maging teacher, gusto kong maging artist, kukuha ako ng fine arts. I used to draw. And gusto kong magpare. And then my tita told me na, oh, your tito who's a Jesuit, he decided to become a priest when he's 32. Sabi niya, oh, you decide when you're 32. When I was 31, nagpunta kami ng Holy Land. Tapos masaya sa Holy Land.
Pero nothing special was being felt by me, no? Hawakan ko yung libingan ni Kristo. Okay, masaya pero walang special. Pinagpanganakan ni Kristo, hinalikan ko. Lahat yun. Nung nandun kami sa St. John Bacharem, kung saan pinanganak si St. John the Baptist, hinalikan ko yung supposed spot where John the Baptist was born. And then, believe you me, parang may, alam mo yung malamig at mainit na kuryente na pumasok sa katawan ko. And I started crying without any reason at all. And pinagnilayan ko yun throughout the rest of the pilgrimage. And then I kind of got, kung ibig sabihin, I will not be in persona Christi, in the person of Christ. I will be John the Baptist who will prepare the people to listen to those who are in the person of Christ. So hindi yun ang calling ko, hindi pagpapare. Ang calling ko ay maging taga-suporta ng mga pare sa kanilang ministry. Like John the Baptist. So that encounter po, paano po ba nabago po yung buhay mo? Or paano ba mas naging matatag pa yung faith for that? Well, yun, parang semento yung aking calling. I was already teaching during that time. Pero I was thinking, papasok mo sa seminaryo or whatnot. Pero parang semento na, hey, you're not called to become a priest. Though sometimes, kapag napofrustrate ako sa ibang pare, parang ay, gusto ko na maging pare. Pero hindi. Sabi ko nga, ang tawag ko, ang bukasyon ko ay tumulong, maging kaagapay ng mga pare. Well, at least, kung sino yung pare na naka-assign sa aming parokya o sa mga Jesuita sa Ateneo. Since you have that bigger faith na po, since you've been studying a lot about sa faith natin, sa simbahan, sa mga santo, and may mga challenges pa rin po ba kayo na hinarap na masishake po ba yung faith? Yes. The passing of my mom, na parang bakit hindi mo ko pinakinggan? Yung mga pagkakataon na sometimes faith seems illogical. Kasi ang very cerebral lang ang attack ko sa pananampalataya minsan eh. So sabi ko, parang bakit hindi tugma sa logic itong mga pinaniniwalaan. Pero sabi nga ni René Descartes, sa doubt nagsisimula. So kapag nag-doubt, huwag titigil sa doubt. Kailangan na magtanong, maghanap. At kapag nandiyan na yung sagot, wag natin i-reject yung sagot. So sa tingin ko, mas tumitibay yung aking faith kapag nag-uumpisa sa doubt, tapos magsasaliksik, at pag nahanap yung sagot, ayun, doon ko nalilinawan yung lahat. Pero ang pinaka-challenge, syempre, sa isang tao na nagtuturo tungkol sa pananampalataya, at katulad ko nagtuturo ng moralidad, ay yung pagsasabuhay. Kasi I'm not perfect. I'm more sinful than the others. I'm even more sinful than my students. No? So, yun ang parang nakakahiya sa Diyos. Sabi ko, siguro nakikita ni God. Hindi siguro, talaga nakikita ni God yung mga pinagagagawa kong kalokohan. At nakakahiya sa Kanya. So, yun ang challenge sa akin for me to walk the talk, for me to practice what I preach. Para sa marami pang sensei at 5 siglaw na videos, bisitahin ang aming mga social media accounts. At huwag kalimutang mag-follow, mag-like, at mag-share. Ikaw ay nanonood pa rin ng Sensei. Ano naman po sa tingin niyo po yung nagiging epekto naman po sa mga estudyante niyo at sa mga kasama niyo po sa parokya, yung pagtuturo? Nabubuwisit na siguro sila sa akin. Nabubuwisit o nagsasawa. I don't know, siguro meron naman. Siguro, meron ba? Sa mga nanonood, nakikinig. Meron ba? Siguro meron naman. Mas dama ko sa mga estudyante kong katikista sa Malolos. Sila yung mas expressive. Ayan. Sa Ateneo, kasi mga bata hindi ko pa, yung mga tinatanim natin sa kanila, hindi pa natin makita kagad yung pagtubo, yung pamumulaklak. Pero kasi ito matatanda na, kaya kahit papaano, parang may epekto kagad, may bunga kagad. Sa parokya, nakikita ko sa mga pagdami ng mga pilgrims, pagdami ng mga
sumasali, gumaganap sa mga activities, sa mga ganon. Pero I'm sure marami akong naiinis dyan sa mga yan. May mga nasasaktan ako. Kasi sabi nga no, isang kasama ko sa parokya, ang ano ko daw, ang stress language ko daw, galit. O kaya kapag alam nilang stress na ako kapag naninigaw na ako sa parokya. Tapos kailangan ko sigurong i-temper yung madali akong mainis kapag hindi na-pick up kagad yung gusto ko, yung sinabi ko. Parang gusto ko isang salita ko lang, gets kagad nila. So sa mga nasisigawan ko po, sa mga na napapagalitan ko, pasensya na po kayo. Hindi po dahil sa inyo yun. Maigsi lang po talaga kasi pasensya ko. Through that po, saan po ba kayo dinala po ng learning mo sa pagtuturo po? Meron po ba kayong tinake na iba pa home studies? Kasi ang undergrad ko, PT, I'm a physical therapist, BSPT, o Bachelor of Science in Physical Therapy. Pero dahil nga gusto ko nang magturo ng religion, ng CLE, nag-masters ako, Master of Arts in Pastoral Ministry, major in Religious Studies sa ICMAS, Immaculate Conception Major Seminary sa Diocese of Malolos, sa Giginto. I became eligible to teach CLE, aside from yung pagkuha ko ng units sa education para makakuha ng lisensya, para makapagturo. Sa ngayon, yun pa lang. Baka mag-doctorate someday, I don't know. Kasama din po ba doon yun? Kaya po natatago kayong tag-geographer? It's my personal, it's my personal liking. Ewan ko ba, bata pa lang ako gusto ko na, hindi statues though attracted ako sa mga statues, I collect statues of saints until now, pero mas attracted ako dun sa buhay, person, kung sino sila, even when I was a child. Hindi ko alam yung kawirduhan ko na yun. Na pagdating sa saints, para bang nagda-dilate yung pupils ko kapag mayroong life of saint na nababasahin. I do not know, probably because I see myself in them. Ang wrong connotation kasi sa mga saints, they're perfect. Na kapag halimbawa, may nabasa sila about Mother Teresa, na pangit so nadidisillusion kasi sila kay Mother Teresa. But saints are not perfect. They're not God. Only God is perfect. No? Saints are models, and models have their own imperfections. That's why I like the saints. It's because, like me, may kanya-kanya silang kalokohan. At despite yung mga kalokohan nila, nagawa nilang magpakabait. So parang they're like telling me na kung nakaya namin, kaya mo din. May course po ba nyo? Wala. Walang hagiography. Actually, walang hagiography sa masters ko nang kinuha. Kahit sa curriculum ng mga seminarians, walang hagiography. It's like a special branch of liturgy and church history. It's not a big branch na kailangan pag-aralan. Though, may mga nagsispecialize sa buhay ng mga santo. We have the Bollandists. Those are Jesuits who solely take care of the biographies of the lives of the saints. We have those involved with the dicastery for the causes of saints in Rome. Pero yung talagang specific na subject sa seminary, parang wala. Actually, ina-advocate ko nga yun. Kasi sabi ko, everyday, pag nagmimisa yung mga pare, may saint. Well, not every day. At least once a week merong saint. So, dapat kilala nila kung sino yung santo na yun. Di ba? Hindi magre-rely lang sila sa internet or sa book. Yun ang kailangan kahit pa paano meron silang knowledge do sa mga santo. So, sabi ko, sana meron. Eventually. Hopefully. Paano po yung ginagawa niyo po sa pag-search for dun sa kung paano niyo po pinag-aaralan naman yung mga like unang mga santo? Mostly sa books. Nag-invest ako sa maraming books. Pinag-invest ko rin ng Ateneo sa maraming books. So, para mahihiram ko. So, yung library namin, may mga books ni Anne Ball, ni Joan Carol Cruz, ni Alban Butler. Sabi ko, para mababasa ng mga students, pero may ulterior motive ako doon. Para meron ako mababasa, I keep on updating myself sa website ng Holy See.
particularly sa Dicastery for the Causes of Saints. Nagsusulat din po ba kayo, sir? Yes. Sa Rex, meron akong parang regular column, article sa Crossroads Magazine. It's called Lifestyles. It's like, parang format niya is like I'm interviewing a saint. Parang merong question and answer na format na may mga ilan ako napapaniwala na nag-message sa akin, totoo ba nagpapakita sa iyo yung mga santo? Sabi niya. So, natatanong mo, sabi, hindi po. I'm just imagining how they would respond based on my research on their life. Tapos, doon sa isa din nila magazine for grade school, sumusunod din ako ng article sa mga santo. Tapos sa Phoenix Sib, sa textbook naman ako involved. So, yung ginagawa namin na values ed, sinisingitan ko yung mga lessons na mga models of virtues. So, yun, nagpapasok ako ng mga saints doon na sa tingin ko ay bagay doon sa mga bata. Para sa marami pang sensei at timang siglaw na videos, bisitahin ang aming mga social media accounts. At huwag kalimutang mag-follow, mag-like, at mag-share. Ikaw ay nanonood pa rin ng sensei. Sa mga interesado naman po na mas mapalalim pa yung pagkilala po nila sa mga sensei, meron po ba kayong mga parang tips? Sabi ni San Ignacio, non multa sed multum. Not many but much. Pili ka ng isa o dalawa. Hindi mo kinakailangan kilala lahat ng mga santo. Mababaliw ka. Katulad ko, baliw na, di ba? Kinakailangan, pili ka ng isa na makaka-relate ka. Isa na sa tingin mo ay maiintindihan ka and deepen your knowledge about that person and your devotion to that person. Yung isa, pag pinalalim mo, that is already holiness. Sabi ni Mother Teresa, holiness is the perfection of a single virtue. Holiness also is the devotion, a deep devotion to a single saint. What I do is that I provide, that's why I try to gain as much knowledge as I can about saints so that I can provide people with options. And not all should do that. The options, when they come to you, you choose one, and be devoted to that option. Ngayon, merong sinasabi si Pope Francis na warning. When you are devoted to a saint, do not expect that you should become exactly like that saint. Sabi niya sa Gaudete et Exsultate. That is the danger daw sometimes of having saints. It could be two things. Number one, yung isa, masyado mong idol yung santo na nafo-frustrate ka sa sarili mo pag hindi ka parehong-pareho ng santo na yon. Ang sabi ni Pope Francis, in the end, God will not ask you, why are you not St. Ignatius of Loyola? Why are you not St. Francis of Assisi? Why are you not the Blessed Virgin Mary? God will ask us, why are you not you? Why did you not perfect yourself? Yun ang mahalaga, no? Na itong mga modelo natin, modelo lang sila, pero yung holiness, nakamolde sa pagkatao natin. Yun yung first danger. Yung second danger daw, sabi ni Pope Francis sa Gaudete et Exsultate, people will get discouraged. Ay, masyadong mabait yan, hindi ko kaya. Ay, tinutubuan niya ng sugat sa katawan, hindi ko kaya. Ay, nagpapugot siya ng ulo, hindi ko kaya. Hindi na ako magiging santo. Yung isa, napofrustrate siya, hindi siya na-molde. Yung isa, napofrustrate siya kasi hindi niya kaya. Masyadong na-discourage. So, we should avoid that, sabi ni Pope Francis. Have them as our models, but do not expect that you will become exactly like them. Is there specific santo na for you po, sobrang interesting yung story niya kung paano siya naging santo? Siyempre, may favorite. O, maniwala ba kayo? Dami-dami kong kilala na pinag-aaralan. Pero siyempre may favorite, di ba? Ang favorite ko si Saint Therese of the Child Jesus. She made holiness simple. Magugas ka ng pinggan, that's holiness. Sasabi ko nga sa mga estudyante ko, ang natutunan ko kay Saint Therese, mag-flush ka ng urinal. That's holiness. Kasi, ba't mo flush yung urinal? Kasi you want the next one who's going to use the urinal to have a clean urinal. And that is love. So doing ordinary things with extraordinary love is very simple, yet very effective. So, yun yung sa kanya ko pinapattern.
parang ako, mainitin ang ulo. Stubborn kasi si Saint Therese, spoiled, like me. Kung ano yung gusto niya, yun ang gusto niya mangyari. At saka minsan mahilig magpalusot. I remember this story sa diary niya na kapag nagro-rosary sila sa mga madre, no, gabi, nakakatulog siya. Tapos, sasabihin ng Mother Superior, bakit ka nakatulog? Kasi when I pray, I feel like God is cradling me. Hineheli ako, nilalalabay ako ni God. Palusot lang yon ni Saint Therese. So, kaya ako natutuwa sa kanya. Tapos sabi niya, if I'm not as cute as I am, I will not be a saint. So, meron siya mga gano'n na nung bata siya. Sabi niya na, buti na lang daw cute siya. Magiging santo siya. And that's why I like Saint Therese. So, but of course, I have the others. Kung top tier si Saint Therese, merong mga, of course, si Saint Ignatius, baka magalit sa akin ng mga Jesuita pag hindi ko binanggit sa Ignacio. Si Saint Andrew Kim, my parish patron. Ayan, si Saint Martin de Porres. And then, pero pinaka top tier talaga for me, I see. Si Saint Therese. Thank you for joining us in this Sensei episode featuring Professor Vincent Lois. Catch us again next week for the part 2 of his episode, and we will continue to explore, learn, and improve, because life is a continuous learning process. This is Sensei, with your skills and talents.